celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the child of God. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Flores Ruiz and his companions in serving you and their neighbor, since those persecuted for the sake of righteousness are blessed in your kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While they were amazed at his every deed, Jesus said to his disciples, "Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men." But they did not understand this saying. Its meaning was hidden from them, so that they should not understand it. And they were afraid to ask him about this saying. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Peace be silent. Magandang gabi po sa Magandang inyo gabi. lahat. O, pakibati naman yung katabi nyo. Sabihin nyo, magandang gabi. O, sabihin nyo, maganda ka pa sa gabi. Ako naniwala naman. O, pakisabi din sa katabi, sabihin nyo, kapatid. Rakasan nyo, kapatid. Huwag sa akin, sa katabi nyo. Sige, sabihin nyo, kapatid. Huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba dahil sa ating Ebanghelyo, kung pakikinggan natin yung Tagalog niyan, sabi ka dito kasi dito sa English, they were afraid to ask him. Pero sabi doon sa Tagalog, nangangamba silang magtanong. Pero bago tayo pumunta dyan, huwag nga tayo mangamba ngayon, dahil ngayon, double celebration tayo. Unang-una, pinagdiriwang natin ang pistahan ng kauna-unahang santo natin, si San Lorenzo Ruiz. At ako ay galing sa Lorenzo Ruiz Mission Society. Ano kaya kaisa ko, kaisa natin ng buong Pilipinas ang pagdiriwang ng ating kauna-unahang santo. At syempre ngayon ay mayroong dumalaw sa inyo. Dumalaw ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya malakpakan natin ang Panginoon. Sige na, nag-check nga muna tayo ng attendance. Titignan ko kung meron dito mga deboto talaga ng Jesus Nazareno. At malalaman ko kung meron talaga. Dahil sasagutin ng tama pag sinabi kong, "Viva Jesus Nazareno!" Wala, mga hindi deboto ito. Titignan natin. Viva po Jesus Nazareno! Viva! Viva po Jesus Nazareno! Viva! Viva po Jesus Nazareno! Viva! Mga kapatid, simple lang naman yung mensahe sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon. Huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba dahil namatay na ang Diyos para sa iyo. At muli din siyang nabuhay. Pero ang pangangamba sa ating mga tao, yung takot ay natural na natural. Amen? Kasi lahat naman tayo, at one point or another, in one way or another, lahat tayo nakaranas na ng pangangamba. Amen? Diba yung mga taong naghihirap sa buhay, nangangamba kung saan nila kukunin ang kanilang pagkain.
May mga tao naman na sobrang tagal ng single, nangangamba kung kailan sila magkakaroon ng jowa. Yung iba naman nangangamba na baka bumagsak sa exam. Yung ibang mga nanay, kapag kalabas ng anak sa bahay, nangangamba kung anong mangyari. Lalo na kapag hindi nag-aampi. Natural sa atin ang pangamba. Pero sa ating mga pagbasa, ano yung sabi ng mga aral? Mag-aral ka. Yun ay patungkol sa mga kabataan. Sino ba mga kabataan dito? Palakpakan. Wala na. Makinagawa ko. Kasi kung walang dito pala, nasa unahan ng mga kabataan. Alam niyo ba, first time ko makapag-misa na ganyan karami yung mga nagsaserve. Kaya palakpakan naman namin sila. First time ko siya. Marami pala dito sa parokya ng San Miguel Arcangel, no? Ganun ka-active yung mga kabataan natin. At magandang tanda yan dahil mayroong future ang simbahan ninyo. Mga kapatid, going back to sa sinasabi ko, sabi ng mga aral, nagagal ka. Habang bata pa, gawin mo ang lahat ng bagay. Pero hindi sinabi ko na gawin mo ang lahat ng bagay at magkasala ka. Ang ibig sabihin lamang noon, habang may panahon ka pa, maglingkod ka sa Diyos. At habang sinusunod mo ang Diyos, huwag kang mangamba. Sabi dito sa bandang huli, noong unang pagbasa, all things are vanity. Lahat ng bagay walang sex-side. Naniniwala ba kayo? Mga kapatid, ang lahat ng bagay sa buhay natin ay wala talagang saysay kung ito ay paulit-ulit lamang at kung ito ay hindi nakaugnay sa ating Panginoon. Pero mga buhay natin ay nakaugnay, nakakonekta, laging nakakabit sa ating Panginoon. Ang buhay ay makahulugan at may saysay. Dahil ang buhay na yun ay laging nakakonekta sa ating Panginoon. Usually, kapag dumadalaw ang Nazareno, mas nadadagdagan yung mga nagsisimba. In this case po ba, totoo yun kung talagang ganito lang talaga laging karami yung nagsisimba? Mas marami po ba kayo? Ba't di kayo makasagot? Natatakot, nangangamba ka ba kayo? Mas marami ba kayo nagsisimba o hindi? Mas marami. So, ibig sabihin, meron sa atin na naalala na magpunta sa simbahan dahil sa Panginoon Jesus Nazareno. Tama? Okay lang yan. Ganun talaga. Pero kahit na madalas tayo o kahit na minsan nakakalimot tayo sa ating Panginoon, titigan natin yung imahe ng Panginoon Jesus Nazareno. Yung nasa ulo niya ay koronang tinig. Pero bumangon lamang yung koronang tinig na yan dahil unang-una tayo, ang bawat isa sa atin, yung nakabaon sa ulo ng ating Panginoon. Kaya kahit makalino tayo, hindi tayo naalis sa isip ng ating Panginoon. Kaya kahit ilang beses tayo makalimot na magsimba, kahit kailan, hindi tayo naalis sa isip ng Panginoon. Kaya natin indap niya na mabaon yung koronang tinig sa ulo niya. Dahil ang mas mahalaga, nasa loob ng kanyang isipan at tayo yun. Lagi natin tatandaan yan. At pag tinititigan din natin ang imahe ng Panginoon Jesus Nazareno, nandiyan bitbit niya ang krus. At pag bitbit niya ang krus, yung krus na yan, yung nagpapaalala sa atin ng krus natin din. Alam niyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit napaka-popular, kung bakit napakaraming deboto ng ating Panginoong Poong Jesus Nazareno ay dahil sa krus. Bakit? Dahil ito ay relatable. Sino ba naman dito hindi pa nakakaranas ng krus? Di ba lahat tayo nakaranas ng krus? Lahat tayo mayroong krus, kanya-kanyang bigat lang talaga yan. Pero kahit na
Siguro pag tinanong ko kayo ngayon ano ang gusto sa buhay, malamang meron agad kayo sa buhay. No? Pag tinanong kayo, anong gusto sa buhay, malamang meron na kayong nasa isip. Siguro pwede yung asawa nyo na pasaway, o di kaya yung misis nyo na kung saan nagpupunta. Pwede rin naman yung gusto nyo sa buhay, yung kapitbahay nyo na ang pangalan Marites. Pwede rin naman yung anak nyo na nagpupulakbol. Pwede rin naman yung mga katrabaho nyo na walang ginagawa kundi manira. Pwede rin naman yung karamdaman nyo ang gusto sa buhay. Pero lagi natin tandaan, kahit ano man yung krus natin sa buhay, hindi natin ito kailangan dalhin ng nag-iisa. Kasi pag tumingin tayo sa imahe ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, yung bitbit niyang krus, hindi na lang krus. Krus din natin yan. At kung alam natin na pagbitbit natin, pasa natin yung krus kasama niya, mas gumagaan ang krus. At kung alam natin na pasa natin ang krus kasama niya, mas makakarating tayo sa ating patutunguhan. Kasi hindi naman natapos sa kamatayan ang pagpapasan niya ng krus. Hindi natapos sa pagtumba ang pagpapasan niya ng krus. Hindi din ito natapos sa libingan. Dahil natapos ito sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga kahit halos nakaluhod na ang imahe ng ating Panginoon at alam natin ilang beses siyang natumba, paalala niyo sa atin na hindi dyan natapos sa muling pagkabuhay natapos ang kanyang pagpasa ng krus. At paalala din niyo sa atin na huwag kang mangamba. Muling nabuhay ang Panginoon. Huwag kang mangamba. Dala din ng Panginoon ang iyong krus. Huwag kang mangamba. Kahit ano pang pinagdadaanan mo, nariyan siya. Sa ating Ebanghelyo, natatakot sila sa ating Panginoon na magtanong. Natatakot sila na magtanong, bakit? Siguro dahil baka magaling ang Panginoon. Kasi di ba, makaka-relate din tayo dyan eh. Pagka yung isang bagay o yung isang tao may sinasabi na hindi natin maintindihan, minsan natatakot tayo magtanong. For many reasons. Di ba sabi niya, huwag nahihiyang magtanong. Kung may right ba ito? Huwag tayong mangamba na magtanong sa Diyos kapag meron tayong hindi maintindihan. Huwag tayong mangamba na kausapin ng Diyos kapag may mga bagay na hindi tayo maintindihan. At siguro yun yung nag-miss out ng mga apostol. Pero anyway, later on, naiintindihan naman na nila kung anong sinasabi ng ating Panginoon na kailangan niyang magpusa. Kaya ang paalala sa atin ngayong araw, lahat tayo nagdaan sa pangangamba. Di ba ang ating Panginoon na nanambahin siya kung tatanggapin niya ba yung paghihirap na yun? Si Lorenzo Ruiz, bago niya sabihin ako ay Kristiyano at kahit meron akong sariling buhay, ibibigay ko ito sa Diyos, bago niya nasabi yun, ilang beses muna siyang nangamba. Pero ang paalala sa atin ngayon, huwag kang mangamba. Nariyan ang Diyos. Huwag kang mangamba na buhay siya para sa iyo. Huwag kang mangamba kasama mo ang Diyos kahit ano pa ang krus mo. Huwag kang mangamba kahit minsan hindi mo naintindihan ang buhay, balang araw maintindihan mo rin yan. Huwag kang mangamba, buhay ang Diyos. Huwag kang mangamba, kasama natin ang Diyos. Amen. Please all stand. Let us bring our prayers and supplication before the Lord, reassured by Jesus in the Father's mercy and infinite generosity. We all say, receive our prayer, O Lord. Receive our prayer, O Lord.
harsh words, deadly weapons, or cold indifference. May our homes, our nation, and countries around the world become havens of peace. Let us pray to the Lord. Receive our prayer, O Lord. For our public officials, that they will strive to work for fair education, adequate housing, and equal opportunities for employment for all. Let us pray to the Lord. Receive our prayer, O Lord. For the strength to teach our children how to resolve differences, non-violent, and respectfully. Let us pray to the Lord. Receive our prayer, O Lord. For the courage to have difficult conversation about racism and for a better appreciation of how our words and action, or even our silence, can impact our communities. Let us pray to the Lord. Receive our prayer, O Lord. Pila po, pila tayo. Nandito na lang po tayo sa gitna magpapila. Opo, wag po kayo sumunod ho. Pila po tayo, pila. Hawak sa pamindahan. Bewang lang ha, bewang. Bewang lang muna. Isa, dalawa, tatlo. Babalikan tayo, babalikan. Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko, wawa may nga. Oh, may mga nakachineres pa po dyan ha. Tayo. Sige po, bante. Kita nila kung gulo tayo. Pwede po kita kung gulo. Diretso. Ulat balikan sa dalawa, tatlo.
Kaya nyo, kahit titingin dyan, kahit titingin. Huwag na lang. Kami po bahala mag-ano dyan. Kami magsasabi sa inyo. Diretso lang po. Ano po tulad yung sinasabi ng isang asawa na ano? Ano? Miguel! Baba. Miguel! Balik! Bebewag tayo! Isa! Dalawa! Tatlo! Diretso. Pagulong mo muna para mapagpahinga sila. Pagulong mo muna. Baba tayo, baba. Tandaan baba. Ayong sanda pa po yung dalawang speaker na. Saan mga parolit? Patas sa salubong din. Ganun nga, pero gumagano. Dre, sa kanan mo, kanan mo. Dre, kurang ka na dyan. Balikan, isa, dalawa, tatlo. Dre, bali mo pa sa kanan mo. Agos. Diretso lang, diretso mo lang. Tayo. Ito na ito po ba? Balik. Isangan. Tutugon tayo ha. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami kayo ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaitulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kaming mamatay amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kaming mamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Para lang sa unang-una, ngayon magpailanman, magpasa, walang hanggan, siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kaming mamatay, amen. Ating pong luwalhati ng tatlong persona sa isang Diyos, tayo pong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasa, walang hanggan, siya nawa. Viva Señor! Viva! Viva Señor! Viva! 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 Nazareno! Unat balikan sa dalawa, tatlo! Wait lang kapatid Makinig, 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 makinig! Makinig! Bebewang tayo, tigil! Tindig lang muna, tindig! Bebewang tayo, bebewang! Isa, dalawa, tatlo! Wait lang. Sige po, baba muna. Baba lang po muna. Wala pong aalis sa paminggahan ha. Pray. Lapit mo lang. Baka masak ko sa... Hindi. Uy, hindi kayo say. Agos muna tayo, Agos muna. Agos muna. Okay na po, tita? Pwede na po. Pwede na. Sige po. Salamat. Sige po. Sagad. Kaya na ba? Ramdam mo na ulit. Mataas yan, Bill. Kaya yun. Higit! Tao sa likod, tao! Tao po.